Ang inabot ng ticket namin sa barko is 1824, 1,824. Maria Zenaida. Yung buhangin nila puti-puti talaga. Tignan nyo guys kung gaano kataas to. Ayan o, sobrang taas niya. Good day mga boss. Panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong araw. For today's video, maganda-ganda yung ating lakad ngayon dahil ito ang kauna-unahan kung magiging tawid dagat. Isasakay natin sa barko yung motor. Pupunta tayo ng Mindoro. Ayan, pagas muna tayo. Computing ko na rin kung magkano magagastos namin. Sakto nyo na po ng 200. Ito po. Thank you po. First gas 200 pesos. Ang magiging biyahe pala namin mula dito sa Pasay City. Babiyahe kami papuntang Batangas Port. Tapos mula Batangas Port, sasakay kami ng barko patawid ng Mindoro. Hindi ko pa alam kung paano. First time ko kasing magsasakay ng motor sa barko. Kaya yun, doon ko palang malalaman mamaya. Ang oras ng alis namin ngayon is 3:54. Halos mag alas 4 na rin. Ang inahabol namin alas 8 biyahe ng barko. May mga kanya-kanyang oras kasi ng alis ng barko doon. Ang first trip yata alas 8. Kaya yun, sana umabot tayo. Ang estimated biyahe kay Google Map is 2 hours and 35 minutes bago makarating ng Batangas Port. Andito na kami ngayon sa Muntinlupa. Mas pinili kong dumaan dito sa may parting bandang Alabang compare sa may papunta ng Bacoor tapos akyat ng Tagaytay. Matagal kasi yung biyahe doon gawa ng, syempre alam naman natin na ang Tagaytay is paahon, medyo malakas-lakas kumain ng gasolina yun. Compare dito, dire-diretso lang naman. Inabot na kami ng liwanag talaga. Andito pa lang kami sa Lipa, Batangas. Ang oras ngayon is 6:11. And estimated ni Google Map bago makarating ng port mula dito is 32 minutes na lang. Ganda ng kalsada dito sa may bandang Lipa oh. Kahit nakakaisandaan kami, yung takbo namin parang mabagal pa rin gawa ng, siguro dahil wala kaming kasabay na sasakyan. Tsaka buko doon, ang ganda ng kalsada. Pero safe pa rin yung takbo namin. Mukhang saktong-sakto lang magiging dating namin. Sobra-sobra pa talaga kami sa oras kasi parang alam ko alas 8 pa yung biyahe nung barko. Nandito na kami sa Bawan, Batangas. 8 minutes na lang magiging biyahe papunta dun sa Batangas Port. Parang iisa lang yata ang Batangas Port dito. Kasi sinearch ko sa Google Map, yan lang naman yung lumalabas. Dito pa lang tanaw na yung mga barko. Medyo na-excite lang gawa ng first time ko magsasakay ng motor sa barko. Dito tayo sa gitna. Saan mo sila? Mindoro po. Kaliwa kayo, pakaliwa ka po. Okay po. Thank you po. Kasama mo to? Abo. Okay. Salamat po. 95 daw. Apo may kasama. Thank you po. Nagagalit si ate. Sabi ni ate 95! Kita mo aga-aga pa. Tapos magbabayad ka ng kulang. Sinong hindi magagalit doon? Tamad kayo, sir? Opo. Talapan? Balatero po. Anong oras po Balatero doon sa biyahe? number 15. Dito po kayo dyan. May binayaran na kayo? Opo. Doon po sa may number 15. Dito mo yung ano na yan, yung ano na simento. Okay po. Yung sa ano yan, likod niyan. Sige po. Salamat po. Ano kayo? Sa pila yun. Okay po. Kuya, tanong lang po. Saan po yung pila ng pabalatero? Dito po sa akin. Balatero din ako eh. Doon, mga motor na yun. Sige po. Salamat po. Sa akin, dali. Salamat po. Ito yung kanya. Bababa ka muna. Pahinga ka na. Haba ng pila oh. Ito na yung ticket para dun sa pagsakay ng motor sa Roro. Tingnan natin kung magkano ang aabutin. Kasama yung back ride. Dalawa kami sa motor ngayon. 1620 po. 1620. Okay. Pangalan, sir? Brian po. Brian Ortilla. Okay na po. Thank you po. Maria Zenaida. Ano lang yan, sir? Dito na lang po. Kami na po mag-a-adjust. Tatalian nila yung motor. Okay na po yan kuya. Thank you po. Tatalian naman po namin yan. Apo, thank you po. Kakalis lang namin dito sa Batangas Port. Ito. Ang estimated na biyahe daw mula dito sa Batangas Port hanggang dun sa Mindoro is halos aabutin siya ng 2 hours.
Dito na tayo sa Puerto Galera Port. Yan. Okay po. Presidente ho kayo ng Puerto? Opo. Anong barangay po? Honduras po. Sige po, sir. Doon na po. Ganda ng mga bundok dito. May mga hamog, yung ibabaw. Mula dito sa Balatero Port, kung saan kami bumaba ng barko, halos malapit lang naman pala yung matutuluyan namin ngayon. Halos 6 minutes lang mula dito sa port. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Gawa ng pagdating dito, pagkapahinga saglit nakatulog din ako agad. Dahil lang sa pagod, gawa ng mula Pasay, madaling araw pa kami umalis, tapos nakarating kami dito halos katanghalian na rin, medyo kulang pa sa tulog. Pupuntahan namin bukas is tinatawag nilang White Beach. Sabi maganda daw doon, isa daw yun sa dinadayo talaga dito pag pumupunta ng Puerto Galera. Sa ngayon, total gabi na naman, magpapahinga na lang din muna ulit kami. Tapos yung bukas na madaling araw, tsaka kami mag-iikot dito. So yun, good morning guys. Ito na yung second day namin dito sa Puerto Galera. Kakatapos lang namin mag-ayos. Tapos diretso na kami dun sa sinasabi ko kahapon na White Beach na pupuntahan namin. Titingnan namin kung gaano ba kaganda doon. And tingnan din natin kung ano mga activities ang pwede nating magawa doon. Mula dito sa tinutuluyan namin papunta doon, estimated na magiging biyahe namin is halos 10 minutes lang naman kasi malapit lang daw talaga. Sana hindi maaalon kasi base kahapon at saka kanina umaga lumabas din ako. Medyo may kalakasan pala yung hangin dito kaya medyo maalon yung dagat. Hindi na ako nag-Google Map kasi kasama naman namin si Tito at Tita, nanay at tatay nung aking bossing. Ramdam na ramdam mo yung pagiging province gawa ng kaliwat kanan. Puro puno ba naman ang nakatayo. Unlike dun sa atin na puro building. Tapos sobrang lamig ng hangin. Yung daan dito para akong pumupunta sa KBM Tunnel. Sana madaanan din namin yung isang sikat na dinadaanan dito which is yung Tamaraw Falls. Kahit magpapapicture lang kami doon. Yung daan dito sa kanila is puro paahon tapos biglang lulusog, tas ahon, lusong. Dahil siguro nasa gilid sila ng bundok kaya ganito yung daan dito. Malapit na kami. Hindi ko lang nabidyohan yung nilikuan namin. Ito na guys, White Beach Resort. Tignan nyo naman guys kung gaano kaganda yung beach nila dito. Tapos tingnan nyo yung buhangin nila, puti-puti talaga. Ito yung mga activities nila, medyo marami rin. Meron silang banana boat, speedboat. Tapos hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito yung mga bilog-bilog na yan. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tapos meron din silang snorkeling. Pwede kayo magpa-picture dun sa yung sikat na yung buhangin na may Puerto Galerang nakasulat. 30 pesos lang per head, only na yun. Tapos halimbawa kung gusto nyo bumalik ng gabi, ipakita nyo lang yung picture nyo, only pa rin yung pagpapapicture nyo. Basta ipakita nyo lang na within the day avail kayo sa kanila ng 30 pesos per head. Mag-snorkeling kami ngayon. Ang presyo nila dito is 1,650 para sa aming dalawa. Dami ring activities na gagawin doon. Tapos sa loob na yun ng 3 hours. Pabalik na kami dun sa bahay. Kakatapos lang namin mag-snorkeling. Grabe, sulit. Sulit na yung kanilang snorkeling kasi
Halos 1.6 lang sa aming dalawa na. Tapos ang mga activities ang dami, hindi siya yung nandun lang basta sa may mga isda. Meron din dong parang cave, tapos may mga corals. Mamayang hapon or gabi baka bumalik kami doon para manood ng mga fire dance. Ito na yung last night namin dito sa Puerto Galera. Paggas muna kami. Yung huling gas ko pa yung nasa Pasay pa kami, tapos ito pa lang yung pangalawa. 180 pesos. Salamat po. At tingin ko ito na yung huli kong pagpapagas hanggang Pasay na to, panigurado. Bukas luluwas na rin kami, pero baka dumaan muna kami sa Tamaraw Falls. Hindi na kami sa Balitero Port dadaan, gawa ng may nakapagsabi sa amin na kapag weekdays parang alas 2 pa yata yung biyahe, alas 2 ng hapon, kailangan namin makabalik gawa ng may pasok din kinabukasan. Kaya doon kami pupunta sa may Calapan Port. Sa Calapan Port parang katulad din sa Batangas Port na oras-oras merong biyahe. Yung daan dito nakakatakot pala pag gabi. May mga street lights naman kaso ang hihina, tapos wala kang mga kasabay ng sasakyan, puro puno pa naman yung paligid. Kakatakot pag mag-isa ka. Buti na lang malakas ang ilaw natin. Di ko rin sure kung aabutan pa namin yung mga fire dance doon or mga party. Ginabi kasi kami ng gising. Bumalik kami doon sa pinuntahan namin kanina kaso sarado. Hanap kami ng mapagtatanungan. Kuya, sarado na yung yung White Beach. Saan po kaya pwedeng dumaan pa? Kasi dito sarado po eh. Yung beach o yung White Beach na lodge? Yung beach. Yung beach po mismo. Okay po. Saan po yung dumaan? Kasi yung may gate. Dito sa kanan. Kasi Lang ang park sa mga may mga motor dyan. Apo, salamat po. Yung pinarkingan nga lang natin kanina, yun yung sarado. Tapos yung beach, bukas daw. So yung guys, hindi tayo umabot. Sayang, hindi natin naaabutan. Hindi tayo umabot dun sa may fire dance. May mga party pa rin, pero doon na sa mga bar. Hindi naman nasayang punta namin kasi nakatambay naman kami. Bukas naman yung mga ilaw, may mga ilaw naman doon. Papunta na kami na Calapan Port, pero bago kami dumiretso doon, dadaan muna kami sa Tamaraw Falls. Magpipicture lang kami saglit doon, mabilis lang, tapos diretso na kami ng port. Welcome Puerto Galera. Heno, grabe ang taas nyo. Tignan nyo guys kung gaano kataas to. Ayan o, sobrang taas nya. Tapos dito sa baba nito, sa baba lang nitong tulay na to, ayan, merong resort dito sa baba. Talagang running water siya. Buti na lang wala masyadong tao. Sabi ng mga taga rito, marami daw talaga laging tao dito. O baka dahil maaga pa lang, kaya wala masyado. Or dahil Monday kasi ngayon, baka may mga pasok kasi, kaya wala masyadong tao. Grabe, ang ganda. Malayo-layo pala yung Calapan Port mula dun sa Balatero. Kasi hanggang ngayon, nasa biyahe pa rin kami. Hindi pa kami nakakarating doon. And yung gasolina ko is bumaba na siya sa full. Baka maggasolina ulit ako. Pero panigurado naman na konti lang yung kakailangan kong gasolina hanggang Pasay na yun. Ang ganda oh. Probinsyang probinsya. Ito na oh, Port of Calapan. Apo. Apo. Wala pa po. Sige po. Hindi ka pala makakapasok sa loob kung wala kang booking. Kailangan mo muna kumuha ng booking bago ka papasukin dun sa mismong port. Ayan. Bali ang inabutan naming booking is alas 12, pang alas 12 ng alis. Montenegro na yung pinili namin sakyan. Pero may iba't ibang barko naman na pwede pagpilian. Iba-iba nga lang ang oras ng alis. Montenegro Lines. Ang inabot ng ticket namin sa barko is 1824. 1,824. Mas mahal siya kaysa dun sa nasakyan namin papunta dahil ang Balatero kasi mas malapit lang yon compare dito sa Calapan Port. Mas malayo kasi dito. Kaya lang kami dito sumakay gawa ng hinahabol namin yung oras ng alis ng barko. Sa Balatero kasi parang 2 PM pa ang alis. Ito yung sasakyan natin oh. Montenegro. Halos 3 hours lang din naman ang naging biyahe. Parang katulad lang din dun sa may Balatero Port. Hanap muna kami ng makakainan. Pero syempre, ano nga ba masarap sa Batangas?
Mula pala dito sa Batangas Port pabalik ng Pasay, or baka depende lang sa oras kung anong oras, kasi ang oras ngayon is 2:48 PM na. Ang oras na magiging biyahe namin is 4 hours and 13 minutes. Grabe, sobrang tagal. Pagas na tayo. Andito pa lang kami sa Mabini, Batangas. 1 bar na lang yung, ay almost 2 bar na lang yung aking gas. Kuya, 200 na lang, sakto niya 200. 100 lang. Apo, thank you po. 200 pesos. So yung guys, final na yun. Yun na yung huli kong pagpapagas. Ang kukumputing ko lang gastos is siguro gasolina lang at saka pamasahe sa barko, kasama yung pamasahe naming dalawa. Bali yun lang ang tutusin ko sa magiging computation ng nagastos namin. Tulad nga sabi ko doon sa ibang vlog, iba-iba tayo ng gastos sa pagkain. Yun sa transient hindi ko na rin isasama kasi may natuluyan naman kami doon. Dito ko natatapusin tong vlog. I-attach ko na lang dito sa video yung computation.